Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang babaeng labis na pinahalagahan ang kanyang amain. Siya ay si Joy. Years old ako nang maiwan ni Mama sa pangangalaga ni Papa Julio. Ang totoo, stepfather ko lang siya. Ngunit, naging napakabuti niya para sa akin. Good morning, Papa Julio. Tama-tama ang gising mo. Halika, sabayan mo na akong mag-almusal, ha? Mukhang niluto ninyong paborito kong tapsilog, ah. Wala man akong pasok sa office ngayon, eh. Kaya nagluto na ako. Halika na. Kain na tayo. Ayan, ha? Wow! Wala talagang tatalo sa luto ninyong tapsilog, Papa. Walang sinabi sa luto nyo ang mga alam kong gumagawa nito. Binola mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang ipagluluto lang lahat ng paborito mong pagkain. Dahil kapag kasal na kayo ni Chito, naku, hindi ko na magagawa yun ba? Bakit naman po hindi? Aba, bubukod na kasi kayo. Sumama na lang po kayo sa amin. Paupahan nyo na lang itong bahay. Naku, anak, bigla akong na-touch dyan sa sinabi mo, ha? Pero, magiging malaking abala lang ako sa inyo. Kaya hayaan mo na lang ako rito, ha? Kayo naman kung magsalita. Oh. Napakalaki po ng utang na loob po sa inyo. Aba, hindi. Kaya kahit kailan, hindi po kayo makakaabala sa akin. Kung hindi sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng magandang buhay. Ay, tama lang nga yung usapan na ito at baka magkaiyakan pa tayo nito. Ay, siya nga pala, kailan ba yung balak niyong pagpapakasal ng nobby mo, ha? Next year po. Next year? Ay, bakit naman ang tagal pa? Gusto po kasi namin mapaganda ang mabuti yung kasal namin. Ay, naku, papuntahin mo nga rito yung boyfriend mo. Oh. Para mapag-usapan na ang lahat. Ay, salamat sa mga dala mong pagkain, ha, Chito. Okay lang po yan, Tito Julio. Para po hindi na kayo mapagod pang maghanda. Ay, siya nga pala. Nasabi sa akin ni Joy na next year balak nyo nagpakasal. Totoo po yan. Uy, ba't naman next year pa? Bakit hindi 3 or 4 months from now? Po, okay lang po yun sa inyo. Mapaaga yung kasal namin. Oo naman. Ay, mabuti nga yun eh. Makikita ko pa mga apo ko, di ba? Akala ko kasi... Tututol ako, ganun. Ay, naku, Chito, iho. Nasa hustong gulang na kayo ni Joy, ha? May mga magagandang trabaho. At ilang taon na rin ang inyong relasyon. So, wala nang dahilan pa para tumutol ako. Isa pa, gusto ko lang mailagay na sa ayos si Joy. Pa, narito po yung in-order ninyong dessert natin. Alok! Oo nga pala, may in-order nga pala akong dessert. Ako, saan ko pala ilagay yung pitaka ko? Pa, bakit po? Hindi ko makita yung wallet ko eh. Nasa ref, pa. Doon nyo inilapag kanina. Ano ba naman ah? Doon ko nga pala nailagay kanina. Naku, maiwan ko muna kahit baka mag-yelo yun, ha? Sige po. Medyo makakalimutin na rin si Tito Julio, no? Parang si Daddy. Si Tito Rex naman 70 na eh. Si Papa Julio 60 pa lang. Ay, ano nga pala yung napag-usapan ninyo? Wow, Joy! Ngayong taon na palang kasalan, ha? Oo eh. Minadali ni Papa. Kaya 4 months from now, kakasal na kami ni Chito. Oo, bakit malungkot ka? Huwag mo sabihin sa akin, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para kay Chito. 3 taon na kayong mag-steady. Sure na ako doon, Fe. Nalulungkot lang ako kasi para bang ayaw na akong makasama ni Papa. Dahil parang pinagtutulakan niya na akong mag-asawa. Baka naman excited lang na magkaroon ng apong papa mo, kaya nagmamadali.
Yun lang kaya ang dahilan. Baka kasi, nababagot na siyang kasama ako. Tingin ko naman hindi. Mahal na mahal ka ni Mang Julio. Pakiramdam ko, talagang gusto niya lang magkaapo na. Kaya wag mo nang problemahin yun. Anak, hindi ka ba papasok sa office ngayon? Yes, Dad. Oh, bakit? Masama ba pakiramdam mo? No, Dad. Marami kaming aasikasuhin ni Joy ngayon for our wedding. Akala ko yung masama ang pakiramdam mo. Mahirap din pala itong mabilisan ng kasal, Daddy. Kasi dapat mabilis din ang paghahandang gagawin. Ibang klase si Balaeng Julio eh. Gustong gusto na magkaroon ng apo. Kaya minamadali na kayong pakasal. Paano nga pala pagkasal na kayo? Saan kayo titira? Gusto ko ni Tito na bumukod kami Oh. para daw matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Tama naman yun, anak. At hinahangaan ko ang prinsipyo ni Balaeng Julio. Hindi siya overprotective sa anak. Maswerte ka sa magiging biyanan mo ba? O Joy, nandito na tayo sa bahay niyo. Ay, salamat. Nakakapagpahinga din ako. Talagang sakit ng ulo ko eh. Mama, ito po ang bayad namin. Bumaba na tayo dito sa taxi. Hindi ka na, Fe. Teka, sabi mo walang tao sa inyo. Wala nga. Kasi may mahalagang asikasuhin si Papa. Kaya gagabihin yun. Bakit bukas na bukas yung bahay niyo? Ha? Tingnan mo. Pati gate bukas. Naku po, naiiwan ko palang bukas ang bahay. Alumayal. Opo, Papa. Ay, naku. Salamat na lang at hindi tayo napagnakawan. Nagmadali na kasi ko kanina. Hindi ko napansin na hindi ko pala naisara itong bahay. Alumanabal. Pa, Oh, kung kumuha kaya ulit tayo ng katulong, Ha? para may tumitingin dito sa bahay pag wala tayo. sa bagay tama ka. Oo nga. Mabuti pa nga. Nung may makasama ako kapag kinasal ka na. Julio, heto ang reseta ng mga iinumin mong gamot. Mapababagal kaya nito yung epekto ng sakit ko. Well, makakatulong ito. Yun nga lang, wala pa rin pagaling. Kaya nga, minadali ko ang kasal ni na Joy at Chito. Dahil ayokong maabala pa si Joy sa pag-aalaga sa akin kapag malala na ako. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin niya alam? Sinisikap kong itago sa kanya. Ay, pero bakit? Anak na ang turing mo sa kanya, di ba? At sa iyo siya lumaki. Tama ka. Kaya ayoko lang pahirapan pa siya eh. Doktora Sylvia, gusto kong matupad ang pangako ko sa mama ni Joy. Na ilalagay ko siya sa ayos. Pero hindi mo maaring itago sa kanya ng habang buhay ang kalagayan mo. Pues, sasabihin ko rin naman. Pero, tsaka na lang. Si Balaeng Julio yung naglalakad patungo rito. Bakit siya napunta sa lugar na to? Saka, bakit siya naglalakad? Nasaan ang kotse niya? Ay, takat matawag ko nga. Balae!
Uy! Balaeng Julio! Uy, Balaeng Rex! O, ikaw pala. Ay, saan ang punta mo? Ay, uuwi na. Uuwi na ako. Ah. Oo. Ay, hindi naman dito ang daan patungo sa inyo, ah. Malayo ito sa inyo. Tsaka, bakit ka naglalakad? Nasaan ang kotse mo? Kotse? Balae, eh? Teka, bakit balae? Nakarnap ba ang sasakyan mo? Na... Balae, di ko alam. Ha? Di ko alam kung... Kotse? Nasaan? Oh. Ano? Isinali na sa iyong lahat ni Tito ang mga titulo ng lupa niya? Oo. Kaya nga nagtataka ako. Buhay pa siya at malakas, pero parang nagpapaalam na siya. Kung ganun, maaaring tama ang hinala ni Daddy. Hinala? Ano yun? Na may sakit si Tito. Ha? Kasi minsan, nakita siya ni Daddy na naglalakad pa uwi na raw. Pero malayo naman sa inyong lugar na yun. Then, ang tanongin siya ni Daddy kung nasaan yung kotse niya. Sabi niya, hindi niya alam kung nasaan. Ano? Oo. Naisip ni Daddy na tawagan nila yung office niya. Kaya nalaman nila na naroon yung sasakyan ni Tito. Ay, hindi ko alam ang pangyayaring yun. Nagbilin din siya kay Daddy na huwag sabihin sa'yo yun. Julio, pinapunta ako rito ni Joy. Oh, bakit? Magpapatingin ba siya sa'yo? Ha? Kayo po ang patitingnan ko kay Tita Sylvia, Papa. Ano? Ako eh. Ako. Joy, anak, wala akong sakit. Hindi na po karaniwan ang nangyayari sa inyo. Maging ang kotse ninyo, naiiwan nyo na nang hindi nyo alam. Madalas nyo na rin makalimutan ng maraming bagay. Julio, sabihin mo na kasi sa kanya nang hindi na siya naguguluhan pa. Kung ganun, talaga nga pala may sakit kayo, Papa? Ano po sakit nyo? Ano, Papa? Anak, Alzheimer's disease. No. Hindi. Kaya pala ang dami ninyo nakakalimutan. Hindi karaniwan ang pagkalimot niyang iyon, Iha. Sylvia, doktora. Dahil yun sa kanyang sakit. Yun din po bang dahilan? Kaya minabadali nyo na ako mag-asawa? Oo. Ay, ang gusto ko lang, nasa maayos ka na. Bago kita tuluyang makalimutan. Bago ko makalimutan ang bilin ng iyong mama. Bago kita tuluyang maiwan, anak. Kawawa naman pala si Tito. Kaya lang, mahirap ang sakit na Alzheimer's disease. Nagiging alagain talaga. Kahit gaano pa kahirap, hindi ko pababayaan si Papa Julio. Oo, stepfather ko lang siya. Pero napakadakila niya, Chito. Hindi niya deserve ang walang lumigap. Anong ibig mo sabing napakadakila? Ipagtatapat ko na sa'yo ang lihim ng buhay ko.
Biktima ng rape si Mama. Ha? Noong dalaga pa siya. At ako ang bunga noon. Oh my God. At si Papa Julio, na manliligaw ni Mama, siya ang sumagip kay Mama sa malaking kahihiyan. Kaya siya ang kinagisnan kong ama. Hindi ba? Napakadakila niya. Kahit wala na si Mama, hindi pa rin niya ako pinabayaan. At karapat dapat lamang na ngayong nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, ay samahan ko siya. Kaming dalawa ni Chito ang nag-aalaga ngayon kay Papa Julio. Hindi ako iniwan ng aking katipan na ngayon ay kabiyak ko na. Ako po si Joy at ito ang aking buhay. Mapalad ang nilalang na marunong tumanaw ng utang na loob sapagkat siya'y mag-aani ng magandang kapalaran. Mga nagsiganap: June Ligaspi, Yunel Benamin, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Joy. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking... Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ni Mercedes tungkol sa pagpapatawad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Matayog ang pangarap ko, ngunit mahirap lang kami. Kaya sabi sa akin noon ni nanay, wag na akong magtapos. Tutal, mag-aasawa rin lang naman ako. Pero iba ang paniniwala ng tatay ko. Kaya iginapang niya kaming magkakapatid sa pag-aaral at pinalad kaming makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho. Ngunit ang mga katagang yun na binitiwan ni nanay ay naging binhi sa aking puso na lumago at namunga ng pagkamuhi ko sa kanya. Hello, Mercedes. Hello, Nay. Ah, May pinadala akong pera, pambili ng maintenance ninyo ni tatay. Ibili nyo rin si tatay ng mga masustansyang pagkain, yung ayos na ulam, para lumakas-lakas naman. ay, oo. Salamat. O, sige po. Nay, ano raw po? Nagpadala raw siya ng pera. Ikaw na kumuha, Chona. Sige po. O, eto. Ito yung mga bibilin mong gamot, ha? Ano po ang mga bibilin kong lulutuing ulam? Ha? Ayaw mo nito? Masarap ito eh. Mabuti ito may sabaw. Makakahigop ka. Ay, ayoko nga. Ano ba naman yan? Paano ka lalakas kung palagi kang walang ganang kumain? Naku, baka gusto mo na naman, tatay, adobo. Hindi na kayo pwedeng kumain ng mga ganong pagkain kasi nga, inatake kayo eh. Tubig. Inom na lang ang tubig. Tubig! Abay, magugutom ka nga. Kailangan mong kumain. Ayoko kumain. Tay naman,
Bakit niyo po tinabig ang pinggan? Ewan ko sa iyo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tay! Tay, ba't ayaw niyo kumain? Ba't ang kukulit no? Ano kung ang pagkain niya? Oh, sige po, sige po. Chona. Itulak mo lang nga yung wheelchair. Oh. Sige na. Pagdala na si tatay doon sa balkon, ha? Ako na maglilinis nito. Nay, kumain na rin kayo. Malilipasan na naman kayo ng gutom yan, eh. Ay, ko. Sige na. Kumain ka, nanay. Ilang araw ba tayo sa inyo? 3 araw lang yung na-approve na leave ko. Sige. Konti lang yung dadaling kong gamit. Yung damit ng mga bata, impake mo na rin. Oo. Mamimili ako ng mga pasalubong. Huwag mong masyadong damihan, ha? Baka hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. Oo, Halos 3 taon ka rin hindi nakauwi sa inyo, no? oo nga eh. Hindi ko pa nakikita si tatay mula nung atakihin. Nakikita mo naman sa pictures, ha? Siyempre, iba pa rin pag personal mo makikita. Bagay. O, sige na Ricky ha, aalis muna ako. O sige, mag-iingat ka. Wow! Ang gaganda naman itong pasalubong mo, ate. Oh, yung kay nanay. Alin ang para kay nanay? Pera na lang bibigay ko sa kanya. Kasi di na ako nakapamili para sa kanya. Nagmamadali na rin kasi kung ang haba pa ng pila. Ah, ganun ba? Oo. O ito para kay tatay. Kakasya kaya sa kanya yung mga damit na to? Oo, kasya yan sa kanya. Ikaw na magbigay ng personal para matuwa siya. Bakit payat si tatay? Hindi niyo ba siya pinakakain? Ha? Napapabayaan yata siya ni nanay. Uy, grabe ka naman, ate. Bakit naman pababayaan ni nanay si tatay? Si tatay na nga nakakaubos ng oras ni nanay eh. Pinapaliguan siya ni nanay. Binibihisan, pinapakain. Oh, Bakit nga nangangayayat? pihikan na kasi siya sa pagkain. Baka naman tinitipid ni nanay. No? Nagpapadala ako ng pera para kay tatay. Baka hindi naman niya binibili ng maayos na pagkain. Ate, bakit ba ganyan ka mag-isip kay nanay? Hindi masamang tao ang nanay natin. O tay, ito ha, kumain kayo. Susubuan kita ha. Ayan. Masarap yan. Ako nagluto. Masarap nga. Ay, Mercedes! Ikaw na nagpakain niya sa tatay mo. Ako na. Hindi, nay. Ako na. Kaya ko na to. Sabi niyo, pihikan kumain si tatay. Hindi naman ah. May mga pagkakataon kasi na wala siyang ganang kumain. O tay, isa pa ha. O kain pa ha. Yan, ganyan. Magana siya kuminsan. Kasi naman, ibili niyo siya ng mga gulay. Yung mga masustansya. Baka kasi yung pinapadala kong pera sa inyo ginagamit niyo lang sa pansarili niyo at hindi kay tatay ha. Mercedes! Pagpasensyahan niyo na si ate, Nay. Alam niyo namang talagang ibang magsalita yan eh. Wala nang nagkaroon siya ng magandang trabaho at nakaluwag-luwag. Ganyan na siya magsalita sa akin. Palagi niya pinararamdam sa akin na wala ko ambag sa kung ano man ang narating niya ngayon. Nay, tama si Kuya Mimong. Pagpasensyahan niyo na si ate. Pagtratuhin niya ako, parang hindi niya ako nanay. Pakiramdam ko, katulong ako na pinadadala niya ng pera para alagaan ng tatay niyo. Nay, alam naman nating hindi totoong pinababayaan niyo si tatay. Kaya niyo na si ate. Ayan, malinis ka na.
O paano? Gusto mo na bang kumain? Chona! Nay! Kuha mo nga ng pagkain ng tatay mo. Opo, Nay! Oh, mahaba na naman pala ang buhok mo. Mamaya pagugupitan kita, ha? Wow, ako. Ay, teka. Kukuha ko ng tubig. Oh, Nay. Heto ng pagkain ni tatay. Ilagay mo na rito. Oh, mainit ang sabaw, ha? Oh, uminom ka muna ng tubig. Ano ba yan? Tay? Tay? Nay, parang hindi nakakahinga si tatay, oh! Kuya, may mo ba? Tawagin mo! Bilisan mo! Opo! Hello, Jonah. Ano ba kasi nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pababayaan ang tatay. Oy, sige na. Uuwi ako dyan. Bakit? Ano nangyari? Ihanda mo yung sasakyan. Uuwi tayo. Uwi? Oo. Kukunin ko ang tatay. Ha? Dito na siya titira sa atin. Nabulunan? O binuhusan niyo ng tubig ang tatay? Diyos ko! Mercedes! Paano mong nasasabi sa akin yan? Bakit ko gagawin yan sa tatay mo? Hindi naman imposibleng hindi niyo gawin yun sa tatay. Ayaw niya na yatang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya, kaya gusto mo na siyang mamatay. Hindi ko yan magagawa sa tatay mo! Bakit hindi? Hindi ba? Ayaw mo nahihirapan? Kaya nga sabi niyo, huwag na kami magtapos ng pag-aaral noon kasi mahirap lang tayo. At ayaw mong magkandakuba ka sa pagtatrabaho para lang mapag-aral kami, di ba? Gusto mo lang ginhawa. Sobra ka na! Mali na hindi ako nangarap ng matayog para sa inyo. Pero kung hindi ko ba sinuportahan ng tatay niyo sa desisyon niya, papag-aralin kayo lahat. Sa tingin mo ba, mararating mo ang pedestal na kinaroroonan mo ngayon? Wala kayong ambag sa narating ko. Si tatay ang dahilan kung bakit ako naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya kukunin ko na siya. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Ay naman. Bakit ayaw niyo na naman kumain? Ay, ayoko niyan. Ay, masarap ito, oh. Ako nagluto. Ay, ayoko nga. Ay! Aray ko! Nabuhusan ako ng mainit na sabaw. Tayo naman, bakit niyo tinabig yung pagkain? Sabi ko, ayoko niyan. Mercedes, ano ba yan? Ay, naku, napapagod na ako sa inyo, ha? Ang arte niyo sa pagkain. Mabuti nga pinagluluto ko pa kayo. Kahit busy ako sa trabaho at sa mga bata. Mercedes, tama na. Sinabi ko, ay, ayoko pagkain yan, di ba? Ay, di wag kang kumain. Bahala ka kung magutom ka. Mercedes, tama na. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap alagaan si tatay, ate. Mali na pinaratangan mo si nanay na pinababayaan niya si tatay. Sadyang mahirap na talaga siyang alagaan ngayon. Kasi nga, moody na siya. Mabilis na rin siyang mainis at maging irritable. Kunin niyo na siya. Iuwi niyo na uli. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay nanay? Hanggang ngayon, tinaramdam niya yung mga sinabi mo sa kanya. Chona. Alam kong mahirap, ate. Pero, matanda na rin si nanay. Hindi natin masasabing mabubuhay pa siya ng matagal. Ate, ayoko magsisi ka sa huli. Sana, pakawalan mo ng galit dyan sa puso mo para sa kanya. Inaamin naman niyang nagkamali siya kasi hindi siya nangarap para sa atin. Kaya gusto niya maging gaya niya tayo.
plain housewife. Ganun pa man, hindi natin maaaring maliitin ang mga sakripisyo niya para lamang mapalaki tayo ng maayos. Happy birthday, Nay. Regalo ko sa inyo. Nag-abala ka pa, Mercedes. Kapag matanda na, hindi na nagdiriwang ng birthday. Bakit naman po hindi na? Pero salamat dito. Mukhang ang gaganda nitong binili mo sa akin, Duster, ah. Nay, patawarin niyo sana ako. Ay, sus Mariosep. Anak, wala yun. Ang ina hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Salamat. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin. Anak kita, bakit hindi kita mauunawaan? Salamat, Nay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang pag-uusap namin yon ni Nanay. Noon ko lang din napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ko noong may kinikimkim pa akong galit sa aking puso para sa aking ina. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Kaya ang payo ko sa mga nakikinig ngayon, unawain natin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil tayo man, tulad nila, hindi rin perpekto. Higit sa lahat, matutuhan sana nating magpatawad. Ako po si Mercedes at ito ang aking buhay. Walang perpektong pamilya. Ngunit ang pagkukulang ng bawat isa ay maaaring puna ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jonel Benamin, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Mercedes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Type nyo lang dyan. Mine, pink, 120, okay? Oh, ang ganda-ganda nito. Bagay na bagay ito sa inyo. Don't forget, mine, pink, 120. Mia! Iyak na anak mo! Oh, sige. Last na po ito mga loves na item. Bye for now. See you ulit bukas. Bye! Ayan, okay na. Ay, nakakapagod mag-live selling. Mia! Ang anak mo, gising na! Opo, ma! Oh, ikaw na muna dito, Sherwin, ha? Bahala ka na dyan. Ayusin mo na yung mga gamit, pati mga damit. Huwag may halo-halo yung mga may pangalan doon sa mga wala, ah. Anak mo nga, patahanin mo! Natutulog ako ah! Oo, kuya! Please! Ay, nako. Ang hirap talagang makipisan sa bahay kapag ganitong may anak na. Pakiramdam ko, para kaming palaging kailangan mag-adjust ni Bea. Dinumerong galo namin. Sige lang. Konting tiyaga pa, Sherwin. Konti pa.
1, 2, 3, Magkano? 4,000 ang tubo natin, Ma! Talaga? Oh my gosh! Saya-saya ko. Hindi sayang ang pagpapakahirap natin. Ang pagla-live ko araw-araw na nai-interrupt pa minsan kapag umiiyak si baby. Tapos ang pagde-deliver mo ng mga paninda natin kahit ang init-init. No, tago natin to perang ito. Para kung may biglaang gagastusin tayo, may mahuhugo tayo. Oo. Sherwin! Sherwin! Kuya, sandali! Kuya? Yung share nyo sa kuryente. Ay, oo nga pala. Magbibigay ako mamaya. O sige, ako na ang magbabayad mamaya. Oo. Tsaka yung pambili ng bigas, ha? Mag-share din kayo. Wala na naman bigas. O bakit? Ano yung lasahan mo? Ha? Tatagal lang ilang buwan yung isang sakong bigas sa atin. Dami-dami natin ito sa bahay. Kung ayaw mo magbigay, magsabi ka. Bakit kasi hindi mo sabihin na maghanap ng maayos na trabaho yung anak mo? Perla, 19 anyos, walang natapos. Saan magtatrabaho yan? O di dagdag pa yan sa pabigat sa inyo. Ay, ewan. Inuunawa ko na lang. Wala naman akong magagawa eh. Yung asawa, parang masyadong pabaya. Ay, yung anak mo kanina nakita ko binibilad. Madalas din umaga dun malapit dito sa may tapat ng tindahan ko. Aba tsaka isa pa ha, parang masyadong hindi nalilinisan yung katawan kapag pinaliliguan. Siguro walang kaalam-alam gawin yung batang yan. Masipag naman si Mia. Napapagod lang talaga ako. Paano? Puno-puno kami sa bahay. Yung kambal na Erwin at Sherwin. Yung dalawa ko pang lalaki na pareho nag-aaral. Nako, mahirap kapag ganyan ha. Hindi kayo kikinawa kapag sama-sama kayong lahat dyan. Sherwin, total may konti naman yata kayong kinikita sa pagtitinda-tinda yung mga damit at kung ano-ano pa. Ha? Maghanap na kayo ng maupahang bahay, ha? Kuya naman. O bakit? Kaysa ganitong siksikan tayo sa bahay. Isa pa nag-aaral pa yung dalawang bunso. Ha? Madalas nag-aaburido yung anak nyo. Maingay. Kahit ako nabubulabog ako kapag umiiyak yan Nagsishare naman kami dito sa mga pangangailangan Ang hirap mo palang kausap kasi naman, bigla nyo na lang kaming paalisin dito. Aba? Hindi pa naman kami na makapaghanap ng matitira ni Mia. Isa pa, ang dami naming gamit. Kasama na yung mga paninda namin. Yung nga kung kukuha kami ng upahang kwarto, baka hindi kami magkasya. Aba, bahala na kayong dalawa dyan. Gawan nyo na yan ang paraan. Mia, saan naman kayo sisiksik sa bahay? Andun na rin ang kapatid mong si Ana. Oh, may asawa at anak na rin. Kahit doon na lang kami sa kwarto ko dati, Pa. Wala na yun. Ginagamit na yun ng mga kapatid mo. Madadagdagan kasi ang gastusin namin ni Sherwin kapag umupa kami ng apartment. Pababa na yung 5,000. Kung inuna nyo kasi ang pag-aaral at kung graduate na kayo ngayon, Pa, huwag niyo nang ibinabalik yung nakaraan. Tapos na yun Wala na tayong magagawa pa para baguhin yun. ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Parang kasalanan ko pa. Hindi naman po sa ganun, Pa. Sige po, huwag na lang. Kami na lang bahala ni Sherwin na gumawa ng solusyon sa problema namin. Aling Perla, makikisilong lang muna ito mag-ina ko. Ang init Kukuha lang ako ng masasakyan sa may labasan para dito sa mga gamit namin. Ay, siya, sige. Mahal, dito muna kayo ha. Sige, sige. Teka, saan kayo nakakuha ng tutuluyan? Diyan lang po, medyo malapit dito.
Ay, paano kayo niyan ngayon? Ang hirap pa naman ng buhay. Tapos pareho pa kayong walang trabaho. May negosyo po kami ni Sherwin, Aling Perla. Alin, yung pagtitinda ng damit? Opo. Uy, ano naman ang makukuha niyong tubo dyan? Baka nga maubos lang yan sa luho niyong dalawa eh. Eh, nung isang araw nga, nagkwento rito si Kumare. Wala na raw kayong bigas. Pero yung suot mo ay palaging magaganda. Siguro dyan nauubos yung pera niyo, no? Iba rin talagang tabas ng tila ng matandang to. Kaya lang matanda siya sa akin. Ay, At ang matanda dapat iginagaya. Mabuti yung bubukod na kayo. Hindi na mahihirapan si Kumare. Aling Perla, Ah. ano po ang paborito ninyong kulay? Uy, bakit naman bigla mo na itanong? Basta lang po. Paborito kong kulay. Oh. Pula. Sige po. Ay, bakit? O ayan, naayos ko na ang higaan natin. Naisalansan ko na rin ang maayos yung mga paninda natin. Para hindi ka anong crowded dito sa kwarto natin, mahal. Teka, kumain muna tayo. Gugutom na ako eh. May pinadala si Mama dito na... Umiyak? Bakit ka umiyak? Oh, ano nangyayari sa'yo? Ha? Kasi naman, naaawa na ako sa atin dalawa. Umiyak? Yung parehong pamilya natin, parang wala malang pangialam sa atin. Nagsisikap naman tayo kahit ganito tayo Pero kung tratuhin nila tayo para tayo mga pabigat at palamanin, hindi na sila naawa sa atin. May kasama pa naman tayong bata. Tama na tayo. Ayos lang yan. Kaya naman natin eh. Sumalong ng loob ko na para bang araw-araw kailangan nilang iparamdam sa atin na mali ang naging mga batang ina at ama tayo. Mali naman talaga ang nagawa natin eh. Pero mula ngayon, ipakikita natin sa kanila na hindi tayo maaaring husgahan ng ibang tao. Batay lamang sa pagkakamaling yon. Pagsisikap tayo. Magiging mayaman tayo. Pangako. Kahit pa mangitim ako sa kadideliver ng mga damit, gagawin ko. Basta magkaramay tayo. Yata na. Huwag ka nang umiyak. Kasi, pangit ka kapag umiiyak eh. Hindi ka nga dyan, pwisit na to. Joke lang. Di ka na. Kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ma, kain ka na. Sherwin. Erwin, Oh, bakit, ma? kumustahin niyo nga yung kapatid niyo? Ilang buwan na mula nang lumipat sila ng tirahan. Dati dyan lang sila malapit sa atin. Ngayon, mas malayo na. Ay, nako. Ayos lang yun, ma. Alam niyo, kung hindi natin pinaalis dito yung dalawang yon, bay, habang buhay silang aasa sa atin. Mabuti nga yun para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Di ba? Tsaka desisyon nilang pumasok ng maaga sa pagpapamilya. Kaya dapat pangatawanan nila. Madali sa iyong sabihin yan. Kahit na sinabi mo sa akin, alisin sila rito. Ayoko nga sana. Dahil magulang ako eh. Mahirap ang mahiwalay sa anak. Ma, hindi na sila bata. Kahit na. Alamin mo pa rin kung kumusta na ba sila. Mahal, ang laki na ng naipon natin. Suyo-suyo ko. Siguro naman, pwedeng mag-day off na rin muna tayo sa pagtitinda. Dati, damit lang tinitinda natin eh. Ngayon, kung ano-ano na. Pati mga sangkap sa pagluluto, meron na. Mga frying pan.
sign yan na lumalago na yung negosyo natin. Nakakarat na nga tayo sa mas malaki apartment eh. Soon, may sarili na rin tayong bahay. At sasakyan. Let's do this! Aba, ay sino kaya itong nakasakay sa pulang sasakyan? Ay gagara ng kotse, oh, ang ganda. Oo nga. Alam mo bang pangarap ko rin dati ang magkaroon ng ganyang kotse, yung kulay pula? Teka. Parang si Mia itong bumababa. Ay, at si Sherwin yung isa. Ang anak ko! Ma! Sherwin! Ma! Sherwin! Mano po? Anak, ikaw nga. Opo. Ma, mano po? Naku, Mia. Ang ganda-ganda mo ng lalo. Salamat po. O anak, bless kay Lola. Uy, sus, ang apo ko, big boy na. Malikot na po yan. Ay, Aling Perla, andiyan pala kayo. Oo, Mia. Ma, pasensya na po kayo. Ngayon lang kami bumisita. Kasi bising masyado sa negosyo eh. Sherwin, anak. Ma, Kahit hindi ko alam kung paano nyo ginawa. Pero alam kong maayos na ang kalagayan nyo ngayon. At masaya ako para sa inyo. sa awa ng Diyos, ma. Wala pong imposible kapag nagtutulungan ng mag-asawa, ma. Pwede ho ba tayong tumuloy sa bahay? Aba, siyempre! Tara, pasok, anak! Tara na! Sa halip na magtanim ng galit sa mga taong minsang binitiwan ang kamay namin ni Mia nang kailangan namin sila, nagpakumbaba pa rin kami. Tama naman ang kapatid kong kambal. Natutuhan naming tumayo sa sarili naming mga paa dahil nawalan kami ng sinumang sasandalan. Ngayon, patuloy kami ni Mia sa pagtupad ng aming mga pangarap. Ako po si Sherwin at ito ang aking buhay. Ika nga sa kanta, 2 is better than 1. Mas madaling malagpasan ng ating mga pinagdaraanan kung tayo ay may karamay at kasama sa laban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Bobby Cruz sa papel na Sherwin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Angching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Aileen. Dati akong tahimik at mahiyain. Kahit na nga matataas naman ang mga grades ko, hindi yun naging dahilan para maging lista ako. Ang kahinaan kong yon ay sinamantala naman ng iba. Bakit ba ayaw niyo pumasok sa economics, Jake, Giselle? Eh kasi, pareho kami ni Jake, hindi nakagawa ng assignment. Pag pumasok kami, tiyak pag-iinitan na naman kami ng teacher natin eh. Eh paano kung magbigay ng test? Eh di hindi kayo makakakuha. Pumasok na lang kasi kayo. Pakopihin mo kami ng sagot mo sa assignment para makapasok kami. Oo, tama. Diba? Para hindi naman kami mapahiya. Oo. O sige, pero papasok kayo ha. Tapos sabay ulit tayong mag-lunch mamaya. Anak, gabi na. Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin tapos na gawin ang mga homework mo? Tapos na po, Nay.
Ito na lang po kina Jake at Giselle ang ginagawa ko. Yung dalawang lagi mong kasama sa university hanggang pag-uwi dito? Opo, mga kaibigan ko sila, Nay. Bakit ikaw ang gumagawa ng assignment nila? Nagpatulong po sila sa akin eh. May pupuntahan daw po kasi sila ngayong gabi. Kaya hindi pa nila ito magagawa. Kaya ginawa mo naman. Habang sila naglalakwatsa. Nakakahiya naman po kasing tanggihan ko. Mga kaibigan ko po sila eh. Abay, dapat palalahanan mo sila. Na sila ang gumawa niyan para matuto sila. Paano sila matututo kung aasa sila lagi sa'yo? Ang mangyayari niyan, ikaw ang mahihirapan habang sila naman naglalakwatsa. Nay, Anak, hindi masamang tulungan ng kaibigan. Pero higit mo silang matutulungan kung sasabihin mo sa kanila ang kanilang kamalian. LB, mukhang malalim ang iniisip mo Oh, may problema ba tayo? Ako, Nestor. Nag-aalala ako sa anak natin. Ba't naman? May problema ba siya sa pag-aaral? Matataas naman ang grade niya. Walang problema sa pag-aaral ni Eileen. Ang pinoproblema ko, yung mga kaibigan niya, Bakit? yung sina Jake at Giselle, Oh, pakiramdam ko kasi inaabuso nilang anak natin. ano? Oo. Lagi na lang kasi si Eileen na gumagawa ng assignment nila. Ngayon naman, project nila ang ginagawa ng anak natin. May pambira. Abuso na yun. Hindi na tama yun. Hindi dapat pumayag si Aileen ng ganun. Sinabihan ko na rin siya, pero parang sinasamantala ng mga yun ang kabaitan ng anak natin eh. parang malungkot ka, Giselle. Wala kasi akong baon ngayon, Eileen. Ay, bakit? Hindi ka ba nabigyan ng parents mo? Nadukot kasi yung allowance ko kahapon. Hindi ko naman masabi sa kanila. Dahil ayokong bigyan pa sila ng problema. Tsaka, isa pa, baka makagalitan lang ako. Kaya mamayang lunch, di ako makakasabay sa iyo. Ay, ano ba yan? Ayoko pa naman kumakain na mag-isa sa kantin. Nahihiya ako. Sorry, Eileen. Wala akong pera. Alam ko na. Ililibre na lang kita. Ay, naku, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yon. Friend naman kita eh. Kaya lang, pag nalaman ni Jake na ililibre mo ko, sigurado magtatampo yun. Edi, ililibre ko na lang kayong dalawa para walang samaan ng loob. Giselle, ready ka na ba sa swimming natin bukas ng gabi? Siyempre naman. Ako pa. May pera na rin ako. Ako rin eh. Dahil 1 week tayong hindi gumastos. Kaya may pera tayo sa night swimming natin mamaya. Galing talaga ng ginawa mong drama kay Eileen. Oo nga. Tama talaga yung naisip mo. Kaibiganin natin siya. May tagagawa tayo ng project at saka assignment. May taga-libre pa. Alam mo, yun si Eileen, matalino, pero tanga. Hindi niya mahalata na ginagamit lang natin siya. Sinabi mo pa. O nga pala, sabi ni Dondon, crush niya si Eileen. At gusto niya, isama natin si Eileen sa birthday niya. Uy, di isama natin. Pumayag naman kaya. Kaya natin kumbinsihin yun. Tapos, painumin natin. Para matanggal ang hiya niya sa katawan. Para maging game kay Dondon. Tama! Matutuwa si Dondon pag nangyari yun.
hindi papayag sina Inay at Itay, Giselle. Baka magalit pa sila pag nalamang party ang pupuntahan ko. Oy, di, huwag natin sabihin. Kunyari, matutulog ka lang sa amin. Tsaka para maturuan mo ko doon sa assignment natin. Ano? Magsisinungaling ako sa kanila? Ay, ano ka ba? Minsan lang naman yun eh. Tapos, para hindi ka mabuko, pahihiramin na lang kita ng isusuot mong damit. Pero, nahiya ako eh. Huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Wow! Galing mo talaga, Giselle. Napagsuot mo si Aileen ng ganyan? Oy, bagay naman sa kanya yung backless eh. Lumabas ang beauty niya. Pero, nahihiya pa rin ako, Giselle. Hindi ka dapat maya. Ganda-ganda mo eh. Oo nga. Mas maganda ka pa nga sa akin eh. Alam ko na. Palalakasin namin ang loob mo para matanggal ang hiya mo. Oo. Paano? Ito, iinom tayo nito. Alak? Oo. Alak yan, di ba? Tama, Aileen. Ay, hindi ako uminom ng Giselle. Konti lang naman ang iinumin mo eh. Para lumakas lang ang loob Oo mo. nga. Sasalina na kita ha. O yan, nalagyan na ni Giselle ng kalahati ang baso mo. Unti-unti mo nang inumin. Oo nga. Basta gayahin mo lang kami ha. Oh, ba't hindi ka uminom? Ayoko talaga, Jay. Pasensya na kayo. Kunti lang naman ito, Aileen. Hindi ka naman malalasing. At saka, kasama mo naman kami ah. Kaya you don't have to worry. Sorry talaga. Hindi ko magagawa. Ano ba yan? KJ mo naman. Oo nga. Parang hindi kaibigan eh. Wala kang pakisama. Huwag naman kayong magalit. Nagkadahirap na nga ako na daling ka dito. Tapos pinahihirapan mo pa rin ako kahit nandito ka na. Ano ba yan? Kasi naman ayoko talaga niyan. Umalis ka na nga lang dito. KJ ka. Ano? Panira ka ng gabi, Aileen eh. Mula ngayon, maghanap ka na lang ng sasama sa'yo na gaya mo rin KJ. Sige, alis na. Paano ako uuwi sa amin? Hindi ko naman alam ang lugar na to. Sina Jake at Giselle. Bakit sila ganun? Lagi ko naman silang tinutulungan at pinagbibigyan na. Ngayon lang hindi ko sila sinunod, nagalit na sila. Pinalayas pa nila ako. Hindi nila naisip na baka may mangyari sa akin. Aileen, sandali lang. Sino yung tumawag sa akin? Oh, huwag ka patakot. Si Warren ito. Kaklase mo rin ako. Warren? Oo. Naalala ko na. Kaklase nga rin pala kita. Ay, pasensya na nga. Madilim na kasi. At saka natatakot pa ako. Kaya hindi kita agad namukaan. Okay lang. Bakit narito ka sa lugar na ito? Taga rito ako. Ikaw, bakit narito ka sa labas? Di ba, kasama ka ni na Jake at Giselle sa birthday ni Don? Nagalit sila eh. Pinaalis ako. Dahil ayaw mong uminom ng alak? Bakit mo alam? Narinig ko ang pag-uusap nila eh, noong isang araw. Pinlano nila talagang painumin ka para daw maging game ka kay Don. Ano? Pinagbalakan nila ako ng masama? Oo. At may iba pa akong narinig. Nakita mo na ang nangyari, anak. Dahil dyan sa sobra mong pakikisama sa mga kaibigan, munti ka nang mapahamak.
Sinabi naman namin sa'yo, hindi sila talaga mabuting kaibigan. Ang isa pang masama, tinuruan kang magsinungaling sa amin. Sorry po, Nay. Tay, pangako po. Iiwasan ko na po sila. Hindi bali na po wala akong kaibigan. Anak, hindi ka naman mawawala ng kaibigan. Kahit na tahimik at mahihiyain ka pa. Tama ang tatay mo. Abay, magkakaroon ka pa rin na makakasundo. Matuto ko nga lang pumili na magiging kaibigan. Tama. At matuto ka rin naman sanang humindi pag mali na ang kanilang gusto. Opo, Tay. Inay, sorry po. Kakainis talaga. Napahiya na naman tayo kanina sa klase. Oo nga. Wala na kasi tayong tagagawa ng assignment at project. Yun pa nga isang kinagagalit ko. Kahit na humingi na nga ako ng sorry kay Eileen, di na bumalik yung dating closeness niya sa atin. Eh paano? Kay Warren na siya close. Baka nga si Otana niya yun eh. Paano na tayo ngayon? Tiyak, bagsak tayo nito. Oo nga. Di tayo makakagraduate ng high school. Totoo, Eileen? Pahig ka nang makasal tayo? Oo, sabi Warren eh. Wala namang reason para tumanggi pa ako. 5 years na kitang boyfriend. And we're both stable now. Isasama ko bukas dito ang parents ko para makausap na sina Tito Nestor at Tita LV. Tiyak namang wala kang magiging problema sa kanila. Dahil boto sila sa'yo. Mabait naman ako eh. Honest sa'yo. At ako ang naging savior mo noon. Doktora, yung asawa ko pong may sakit. Ang gusto ko pong ipa-check up. Giselle? Ikaw ba yan? Eileen? Ah, Jake, si Eileen. Yung classmate natin nung high school. Eileen, doktora ka na pala. Oo. Twice a week nagpupunta ako dito para makatulong sa mga kalugar natin. O ano, kumusta na kayo? Kayo palang nagkatuluyan. Oo. Dahil maaga kami nag-asawa. Tatlo na nga yung anak namin. Hindi na rin kami nakapagkolehiyo pa. Ikaw, kumusta ka naman? Ikakasal na kami ni Warren. Oh? Eileen, sorry uli sa mga kasalanan namin sa'yo. Kasal na kami ngayon ni Warren at may isang anak. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Eileen at ito ang aking buhay. Tunay na hindi napapariwara ang mabait at masunuring anak. Baka nagsiganap, Susan Robles, Jun Legaspi, Rosana Villegas, Junel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang
araw po mga giliw naming tagapakinig, maririnig natin ang kwento ng isang babae at kung paano niya natagpuan ang panibagong pag-asa sa kanyang buhay. Siya ay si Delilah. Ang taong gipit, sa patalim kumakapit. Ganito ang naging takbo ng buhay ko sa mahabang panahon. Akala ko, wala nang ibang paraan para makaahon ako sa paghihikahos na aking dinaranas, kundi ang kumapit sa patalim. Ngunit, mali pala ako. Gusto mo pala makipaghiwalay, ha? O, hindi sige, maghiwalay na tayo. O, ayan. Dalhin mo yung mga gamit mo na yan. Talaga dadalhin ko yan. Dahil akong bumili ng mga yan eh. Wala ka namang naipundar dito dahil puro kaluho. Puro kawaldas ng pera. Oh, wala ako naipundar dahil ikaw ang gumagastos ng pera ko. Ako? Ha? Sigurado ka? Oo. Hindi mo nga mabayaran ng rento sa apartment na to? Oh, hindi ikaw nang magaling. Talaga? Ikaw na ang lahat. Ikaw na. Talaga? Sino yan? Buksan mo pinto. Bakit ako? Ikaw ang mas malapit eh. Ikaw ang gumawa. Kumumpas. Bakit ba? Pwede bang pakihinaan ang mga boses nyo? May pinapatulog ka sa akong bata. May lagnat pa naman. Ay, nag-aaway kami. Sa tingin mo, pwede bang mag-away nang hindi nagsisigawan? Mariosep, parang kasalanan ko pa. Mukhang mali ang nilipatan nating apartment, Eden. Umalis na kagabi yung karelasyon niyan, Tomboy. Kaya mukhang tahimik na ngayon. Uy, may nakita na naman akong bagong kotseng pumarado dyan kanina eh. Ha? Matandang lalaking bumaba. Tumuloy dyan. Ay, naku. Eh baka ganyan ang trabaho niya. Anong ganyan? Ganyan. Alam mo na yun. Maghanap kaya tayo ng ibang matitirahan. Ano ka ba, Victor? Ang tagal nating hinanap to. Huwag na lamang tayo makialam sa kanila. Buhay naman nila yun. Paano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, bahala siya. Oh, yan ha. Budget mo yan sa isang buwan habang wala ako ha. Uy, saan ka ba kasi pupunta? Uuwi ka sa asawa mo. Oo, birthday ng anak ko eh, kaya dapat naruroon ako. Bakit isang buwan? Eh, magbabakasyon na rin ako. Nagbabakasyon ka. Tapos ako may iwang mag-isa dito sa apartment. Ikaw naman, oo. Wala naman akong magagawa eh. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Hindi ba ako pwedeng sumama? Ah? Kahit doon na lang ako sa hotel tumuloy. Mayaman ka naman eh. Kaya mong bayaran yung hotel. Delilah, kailangan natin mag-ingat, ha? Matagal nang nagdududa sa akin ang business ko. Mag-iisang taon na tayong magkarelasyon. Sige na nga. Uy, dagdagan mo na lang ito. Oh, okay, no problem. Ha? Halika nga muna. Ano ba, mama? Ay, sige. Ipadadala ko na lang sa'yo. Ha? Yung dagdag. Ayan, okay. Oo. Thank you. Oo, halika. Teka mo Sa nga. Kaya nga love na love kita eh. Kasi napaka-generous mo. Oo. Hindi mo ko tinitipid sa pera at sa pagmamahal. Alam ko, binigyan ka ng pera ng matandang yan eh. Akin na sabi. Ay, hindi nga siya nagbigay eh. Ba't bang kulit mo? Ay, aray ko. Akala mo ba pwede ka magsinungaling sa akin, ha? Ha? Ay, Ibibigay mo, sasakaling kita. pabrado leg ko. Ibigay mo sabi sa akin ng pera. Bakit ba? Para ibili mo na naman ang pambisyo mo? Papilit ka mo ng tatay ko. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo nang mamatay ang tatay mo ngayon hotel. Wala rin namang silbi yun eh. Ginagastusan mo pa. Bakit? Hindi inutil tatay ko, ah! Ang lakas na lumong malampala, ha? Hup! Ha? Bakit? May pinagmamalaki ka? Ha? May pinagmamalaki ka? Ha? No! Ibibigay mo sa akin ang pera o gigilitan ko yung leg mo? Ha?
Chang, pasensya ka na. Konti lang yung naipadala ko ngayon. Uy, kasya naman yan para sa therapy ni tatay ng ilang araw, di ba? Oo, magpapadala na lang uli ako kapag nakarakit ako, ha? Oo, sige, Chang. Oo, salamat ho. Miss, excuse me. Bakit? Sa'yo ba itong mga basurang to? Oo, bakit? Medyo kasi nangangamoy na eh. Baka pwede... Gusto mo tapon? Oh, sure. No problem. Thank you. Ako pa talaga ang inutusan magtapon? Pambihira. Namiss kita. Namiss din kita, din. Sabi mo isang buwan. Bakit? Pero matagal kang hindi bumisita dito. Isang buwan na. Hindi mo rin sinasagot yung mga tawag ko. Oo nga pala, no? Humigit ng isang buwan, ano? Sorry. Sumama kasi ang asawa ko rito. Kauwi lang nung isang araw. Ganun ba? Oo nga eh. Sorry. Teka, anong ginawa mo habang wala ako? O, di nintay kang bumalik. Hindi, yung iba. Hindi sasama nga sana ako sa mga kaibigan ko na isang linggo eh. Oh, bakit hindi? Kaya lang, wala naman akong pang-ambag. Kaya hindi na ako sumama. Niyaya nga nila ako sa susunod na linggo. Oh. Pero doon kami pupuntahan. Kaso sabi ko, nagtitipid ako. Uy, ano ka ba? Sumama ka. Sandali. Kalandi talaga. Ito, ayan, ha? Ayan. Ayan, oo. Sumama ka sa kanila. Mag-enjoy ka, ha? Sayang. Bakit? Mas mag-enjoy sana ako kung kasama ka. Naku alam mo naman, may trabaho ko ha? Sige, next time tayong dalawa naman ang magliwaliw somewhere. Oo, sige, oo. Promise? Promise. Ay! Uuwi ako sa bahay. Total, malaki-laki itong binigay sa akin ni Mario. Para makita ko man lang ang tatay. Oh, tumatawag ang Chang. Si Chang. Ay, hello, Chang! Oh, ano? Ano sabi niyo? Patay na si tatay? Ay, hindi pwede, Chang. Pauwi ako dyan ngayon eh. Hindi siya pwede mamatay. Hindi pwede mamatay ang tatay ko. Tatay! Uy, ano ginagawa mo? Ba't nakadikit yung tenga mo dyan sa pader? Mukhang may nangyari. Ano? Oo. Kanina ko pa naririnig, umiiyak yung babae dito sa katabi nating unit. Narinig ko sa kanina dyan sa labas. May kausap sa cellphone. Oh, ano raw? Akala ko ba sabi mo huwag tayong makialam sa kanya? Victor, para kasi nakaawa ko sa kanya eh. Kapag nadadaanan niya ako minsan dito sa labas, pinagmamasdan ko siya. Para bang ang lungkot ng buhay niya. Namatay daw yung tatay eh. Ay, kaya pala. Kaya umalis ka na dyan. Magtitimpla ka pa ng gatas ni baby, di ba? Ay, oo nga pala. Oh, Lord. Pusit naman oh. Kawalang gana ka naman eh. Bakit ka ba iyak na iyak? Tumigil ka! Nakakainit ako eh. Sabi ko, tumigil ka. Sige, patayin mo na lang ako. Ano? Total, palagi mo naman ako sinasaktan. Patayin mo na lang ako, Brando. Patayin mo na lang ako. Baliw! Baliw ka na! Pagawin mo pa akong kriminal? O talaga namang kriminal ka eh. Makaalis na ka!
baka maubos ang pasensya ko sa'yo. Mapatay talaga kita. Si tatay na lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ngayong wala na siya. Wala na rin saysay ang buhay ko. Buti pa mamatay na rin ako. Ang kumot. Asan na yung kumot ko? Itatali ko dito sa bintana. Tama. Sino ba yan? Kung makakatok, parang gigibain ang pinto. Bakit kaya? Tulungan niyo ako! Bakit ba? Tulungan mo ako. Yung anak ko kinukumbulsyon. Ha? Tumawag ka ng tricycle o kahit na sasakyan. Bilisan mo! Sige. Oo! Bilisan mo! Oo! Salamat po, Dok. Walang ano man po. Oh, ano, kumusta? Kumusta ng anak mo? Okay na. O, unang anak mo ba yan? Oo. First time kong makakita ng batang kinukumbulsyon. Kaya nataranta agad ako eh. Buti pinagbuksan mo agad ako ng pinto. Ay, teka. Ano ba yan dala mo? Kumot? Oo. Sorry ha, pati ikaw nataranta. Kung hindi siya kumatok kanina, wala na ako ngayon. Kumain ka na ba? Eh, tulog pa naman yung anak ko. Oobserbahan pa raw. Tara, kain muna tayo. Salamat uli. Delilah. Delilah ang pangalan ko. Maraming salamat, Delilah. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Huh? Bakit? Basta, Eh, ano nga pala ang trabaho mo? wala akong trabaho. Pero nakikita niyo naman siguro yung mga pumupunta sa akin. Eh, gusto mo ng ibang trabaho? Ha? Alam mo, nagagandahan kasi ako sa iyo eh. Sa tingin ko, bagay ka magtrabaho sa hotel. Receptionist, ganyan. Ay, wala naman akong tinapos. Pakikiusapan ko yung kakilala ko manager na isang hotel. Mag-apply ka. Baka mababa ang sweldo. Ayos lang na mababa ang sweldo, Delilah. Lahat naman nagsisimula sa mababa. Ang mahalaga, maayos ang trabaho mo. Hindi naman sa inuhusgahan kita. Pero, kung pakiramdam mo, wala na pag-asa para sa'yo, nagkakamali ka. Kapag naaalala ko ang pangyayaring yun, natatawa ako. Madalas kong ikwento sa mga kakilala ko ngayon na minsan akong iniligtas ng katok sa pinto. Natanggap ako sa hotel na inirekomenda ni Eden. At ngayon, mas maayos na ang aking buhay. Sa mga may pinagdaraan ng pagsubok, wag na wag niyong iisiping hindi na kayo makakawala dyan. Ako po si Delilah. At ito, ang aking buhay. Hindi man natin makontrol ang mga dumarating sa ating pagsubok, palagi tayong binibigyan ng pagpipilian. Ang manatili sa pagkakalugmok o ang bumangon at hanapin ang pag-asa sa ating buhay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jun Ligaspi, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Delilah. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Biar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.